Hello mga ka-Gem Vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo ang naranasan ko sa barko na biyaheng South Africa to Falkland Island. Galing kaming Taiwan, papunta kaming Singapore, 8 days. Pagdating namin Singapore is okay naman yung biyahe namin, walang aberya. Singapore to papuntang South Africa is 21 days. Nakarating din kami sa South Africa ng walang aberya. Pero kalaunan, umalis kami sa South Africa, papunta sana kaming Falkland Island kasi kukuha sana kami ng mga pato na pang-ulam namin araw-araw. Ngayon, biyahe kami, umalis kami ng South Africa February 1, 2019. Umabot kami ng 15 days bago dumating kami sa area na yan na nasusunog. Pagdating namin sa boundary ng South Africa to Falkland Island, nagkaaberya yung barko namin, nasunog dahil sa itong katrabaho ko na Pilipino, wala pa yung third engineer, nakialam na sa makina. Nagbukas ng filter na sabi niya alam daw niya magbukas ng filter, alam daw niya maglinis. Ngayon, ako naman, dahil araw na yun is broken ako sa partner ko na nalaman kong buntis na sa iba. Medyo wala akong samod magtrabaho ng mga araw na yon. Hindi ako pumunta mismo sa pinakababa ng makina. Ako yung taong nakaligtas. Ako yung main engine na nakalabas ako na walang sunog kahit anong katawan ko. Pero yung mga kasama kong 5 Pilipino namatay, nasupukit, hindi sila nakalabas dahil sa hindi na pinatay ni third engineer yung ilaw, kuryente, pinatay yung power, kaya hindi na sila makalabas hanggang sa namatay sila sa supukit ng usok. Sa dilim ng usok na yan, sa kapal, hindi ka rin na makatalon-talon sa tubig kasi malamig yung tubig. Mga 15 minutes titigas na yung katawan mo dyan dahil malamig sa South Africa. Ngayon, may nagsagip sa aming barko na iisa yung may-ari ng barko. Nasagip kami, dinala kami sa Uruguay, Amerika para maghintay ng ticket pabalik ng Pilipinas. Ito yung mga Indonesia, problemado sila dahil unang sampa nila nasunog, wala pang isang buwan o pauwi na agad sila. Kami din naman pauwi ng Pilipinas. Kaya ang hirap mag-move on. Kaya minsan hindi na ako napapaisip na magbalik sa ganyang trabaho. Ayaw ko na. Dahil may trauma ako. Dahil mga Pilipinong namatay, may mga binata, may mga may asawa, may anak, namatay sila dahil lang sa tragedyang hindi inaasahan. Ayan sa kapal na usok na yan, ang lamig pa ng tubig. After 21 days, saka nakita yung mga bangkay kasi nakarating yung barko na yan sa South Africa is 21 days kasi mabagal yan kasi hinila ng ibang barko papunta sa South Africa. Doon pinasok ng mga Coast Guard ng South Africa. Kaya di ko akalain na ganyan ang mangyayari sa karanasan ko sa buhay. Nakakatakot. Minsan, ayaw mo na pero lumalaban ka dahil sa gusto mong
may tawid ang pamilya sa kahirapan kahit mahirap ang trabaho niyan. Kaya ito lang ang aking masasabi sa mga kabaro. Sana mag-iingat lagi kayo. Huwag laging makialam sa bagay na hindi naman alam gawin. Kasi itong nangyari sa katrabaho ko, nagmarunong. Ang akala ko marunong, yun pala nagmamarunong. Kaya ang nangyari, ayan, nasunog. Buti na lang ako hindi nakasama dyan. Siguro baka may balak, may plano Panginoon sa akin. Kaya hindi ako naisama sa ganyang trahedya. Kaya salamat sa taas dahil binigyan ako ng pangalawang buhay. Na yung sunog na yan ay nakaligtas ako. Kaya yung mga panahon na yan, pag uwi ko ng Pilipinas, hindi na muna ako nakasampa. Nagpalamig muna ako ng pagkatrauma ko. Hanggang dito na lang ang aking share sa inyo. Dahil hindi ko mapigilan ang mga luha ko ng mga nakikita kong usok na yan. Habang lumalaki ang usok, iniisip ko yung mga tao na namatay dyan sa loob. Siguro sigaw ng sigaw sila. Siguro lahat ng mga pinanakit sa isip nila, sinisigaw na nila. Grabing usok ko. Sa kapal. Sino mabubuhay dyan? Pumutok pa yung ammonia. Yung ammonia is parang nakakalason. Kaya nakakatakot. Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panonood. Thank you very much.